Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, medyo natagalan akong maggawa ng content ngayong gabi kasi ang daming naging orders sa Gin and Clothing natin guys. So nasa description yung link Shopee. So yun, medyo katatapos ko lang mag-ayos ng mga orders. So ayun, kaya anong oras na? 11:11 PM ngayong November 11, 2025. So ang ganda nung pagkakakita ko dun sa oras at sa date dito sa PC ko. And yun, shoutout sa JNN Clothing at salamat sa mga umorders at sa mga hindi pa na-check yung JNN Clothing, yung Shopee, you can check it. Pwede nyo rin i-check sa Facebook page yung ayun, search nyo lang JNN Clothing. Yun, makikita nyo yun. O kaya sa ano ko, sa Facebook ko, sinishare ko naman yun. Ayun. So maraming salamat at sa mga orders pa, guys, order na kayo. Ayun. Okay, so yun. Going back, kaka-upload lang ng battle na to. To be honest, dapat magmo-motos ako or mag-FRBL kasi may mga battle sa FRBL at sa motos na gusto kong mapanood. Pero ayun, fortunately, nakita ko tong MZ vs MP3 at galing pa rin to sa Vuelta at isa to sa mga battles na may comparison at some point kasi yun nga, 'di ba? Sabi nga ni MZ dun sa interview, ano sila yung most favorite, 'di ba? Crowd favorite. So, alam naman natin kung ano yung naging story. At ayun, di na ako magbibigay ng di ko napapahabain pa yung insights. Panoorin natin to, MZ vs MP3. Yun, game. Battle naman ito. Game. 5 lang ang hurado natin. Unang banat pakinggan natin, MP3. 5 lang ang hurado natin. Unang banat pakinggan natin, MP3. Game. De. Teka, de. Ako lang yung di bilong sa poster. Talagang nakakaumay, Brad. Tangina, isa buhay champ, tas ang hinarap, isa buhay judge. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Pero wag kayong magalit mga pre. Mapatagalog, Bisaya, Bicolano o Waray, wala akong tinuturing na kakampi. Kung matalo ni GL, si Raffian at si Husky, wala akong pake. Tinalo ko nga si Marshall, Vitrum at si Cripply sa loob ng isang gabi. Tas ngayon, binigyan ako ng champion. Yung reference ni MP3 dito is yung yung about sa judgment niya, sa hatol niya sa mga battles na binanggit niya. Vitrum J Black, Marshall, kalaban ni Marshall. Tapos yung Cripply Ban. Tapos sino kalaban ni Marshall? Kalimutan ko yung sino kalaban ni Marshall. Pero na-review ko na yung battle na yun eh. Tinalo ko nga si Marshall, Vitrum at si Cripply sa loob ng isang gabi. Tas ngayon, binigyan ako ng champion. Tangina, big deal na to. Pag ganito kalaban ko, pakiramdam ko, Cripply ako.
Oo, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw? Oo, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw, naging meme sa comment section at naging corny ang yung branding. Ako, nilaglag niya sa isa buhay, pero parehas lang ang aming standing dahil nilaglag ko din siya sa isa buhay nung binawian ko sa judging. Gago. Wala lang, ang kulit lang nung angulo ni MP3 dito kasi 'di ba? Syempre nung nag-judge siya doon, wala din naman hindi naman siya aware na magiging pangit yung dating nun sa industriya, sa battle rap industry, 'di ba? So, ano siya? Nagbigay lang siya ng opinion kung sino yung para sa kanya panalo. Tapos in the end naging parang nakritiko 'yon, 'di ba? Tapos ngayon ginagawa ng angle ni MP3, ginagawa na niyang sandata 'yon sa mga battles niya. Ayan, at ito nasampulan si MZite doon sa angulo na 'yon, 'di ba? So ginawa niyang strength. Sa halip na dala siya sa mga kritiko, ginawa niya na lang strength, ginawa niyang sandata, 'di ba? So nice move 'yon, Wian ko sa judging. Parang inabsorb na lang niya okay, sige, yan yung tingin niyo sa akin, o sige, gagawin kong bala to sa next na battle ko. So ganoon. Anong akala mo? Kayo lang marunong sa ganon na pag nangupa limitless? Ulol mga Bisaya na ang bagong 3GS! Ako, yung bagong M-Site, kasi marami ang naiinis. At si 3D M-Site pa rin kasi pag nag-wordplay meaningless, tangina mo, tunog motus. Gago. Pag walang nag-react sa bars niya, sinisisi niya yung fans, feeling bright yan sa eksena. But if you can hear him loud and clear pero di pasok sa inyong taste, it means ang site ang may problema. Di porket komplikado, trip ng tao, di lahat ay mawiwili. Kaya kung wala kang crowd control, wag kang maghanap ng masisisi. Yung mga punches mo, generic, parang right med. Ganun kalagi, tol. Walang diin, walang dating, paano naging Fantastic Four? Kung gusto mo ng classic, sagot ko matik. At titiyakin kong timeless tong mga dala kong antics. O diba? Di nila napansin. Yung last 4 lines ko, puro punchline niya yon versus Cripply tsaka J Black. Ganun ka-forgettable ang stilo. Pero pag sinabi kong there's only... Okay. Ganon ka-forgettable ang stilo. Halos Ulitin natin. walang dating, paano naging Fantastic Four? Kung gusto mo ng classic, sagot ko matik. At titiyakin kong timeless tong mga dala kong antics. O diba? Di nila napansin. Yung last 4 lines ko, puro punchline niya yon versus Cripply tsaka J Black. Ganon ka-forgettable ang stilo. Pero pag sinabi kong there's only... Okay. Actually, nagets ko yung punto nun. Wait lang, patapusin natin si MP3 dun sa part na yan. Ganon ka-forgettable ang stilo. Halos walang quotable si Iho. Pero pag sinabi kong there's only one name you can found, tsaka katapusan mo na, alam kong gets nyo na kung sino. Oo. Okay, so ayun, natin yun. Nagets ko naman yung pinaglalaban doon ni MP3. Nagets ko naman yung yung angulo na yon para kay MZite. So sabi niya doon, wala daw nakapansin na yun yung mga last punchline sa laban nila kay Cripply at J Black. Pero kapag sinabing there's one name you can found, tsaka katapusan mo na, matik na maalala si MZite. Sa tingin ko, kaya naaalala si MZite dun sa there's only one name you can found, tsaka dun sa katapusan mo na. Kasi yun yung laging ginagawang angulo sa kanya sa
halos lahat ng battles. Before laban niya kay MP3, before laban niya kay Tipsy D, before laban kay Froze, sa mga past pa, laging ganun, yun yung nabi-bring up na yun yung nabi-bring up na lines. Kumbaga, yun yung nagiging angle talaga kay MZite. So, sabihin natin, baliktarin natin, ang mga nababanggit na angulo ang mga nababanggit na linya ni MZite sa mga past battles niya is yung mga sinabi ni MP3 na timeless. Actually, yung timeless, naging quotables naman yun. 'Di ba? So, sabihin natin baliktad. Tapos, pag sinabing there's only one name you can post, sa tingin nyo ba maaalala yun kung sakaling yung mga binabato kay MZite is yung mga punches, yung timeless, yung mga lines na sinabi niya daw kay Cripply tsaka kay tawag dito, pangalan nito, J Black. So, 'di ba? So, situational siya. Either way yon, pwedeng maalala yon kung paano gagamitin, kung paano i-angulo, pwedeng hindi. Yung katapusan mo na, tsaka yung there's only one name you can found, situational din na pwede ring hindi ma-bring up yon, pwede ring ma-bring up, pero sa era kasi ngayon, laging ganun eh. 'Di ba? Gas-gas na angulo na nga yun eh. Kaya kapag sinabing ganun, puta, MZite agad yun. So, depende. Situational yun. So, maganda lang yung pagkakagawa ni MP3 ng kung paano niya pinagtahi-tahi yung mga punchlines ni MZite sa past battles niya hanggang sa nagland sa ganito. 'Di ba? So, maganda lang yung setup, maganda lang yung delivery, maganda lang yung pagkaka-perform. Okay? Pero yun yung pinakapunto eh. Kahit bali-baliktarin mo yun, depende, situational siya. So, yun lang. Found tsaka katapusan mo na, alam kong gets nyo na kung sino. Oo, champion nga yan dito, pero iba yung papel niya, G. Pagkat ang highlights, puro bloopers. Tang ina, Javel McGee. Ako'y wala ng empathy, okay. Hindi kita Javel McGee. Champion nga yan dito, pero iba yung papel niya, G. Pagkat ang highlights, puro bloopers. Tang ina, Javel McGee. Okay, so NBA reference yun. Si Javel, yung matangkad, 'di ba? Ako'y wala ng empathy, hindi kita tatantanan. 3 beses nagkampiyon dito sa liga, ba't wala kaming naramdaman? Ngayon, paano mo ko yayabangan ang galing sa banatan kung ikay naaalala lang sa iyong mga kapalpakan? Kuya, EJ Power, para yun sa'yo, kuya. Pero sige, ngayong... 'Di ba? So, ayun, sinabi naman ni MP3 dito na kung naaalala ka lang sa iyong kapalpakan. So, actually, hindi lang naman si MZite yung yung naaalala sa mga maling linya o sa mga halos lahat. 'Di ba? Halos lahat. Si MP3 may mga maling linya din 'yun. So kapag ginamit kay MP3 yung mga maling linya, maaalala rin siya. Si Looney, si Mot, lahat eh. 'Di ba? So si Tipsy D, si Smaglas, lahat halos, 'di ba? Kuya, EJ Power, para yun sa'yo, kuya. Pero sige, ngayong gabi, kakampi mo yan sila. Yung hiyawan nila para sa'yo. Halos 3 buwan na rin sinisiraan ang pangalan ko. Kaya sulitin mo to, Zite. Yung hate nila, gatasan mo. Ipakita mong malakas ka lang dahil ako kalaban mo. Kasi kung hindi, ililibing kita ng buhay. At sa lupa, babalik ka men. At ang putang ina mong lapida aking babalik ta rin. Oo, babalik ta rin. Para pag binasa mo yung nakatatak, makita mong ina mo ka na there's only one name you can found ngayong katapusan mo na. Okay. Okay, malakas, maganda, maayos itong round 1 ni MP3. Kumbaga, palag to. May palag tong round 1 ni MP3.
sabi ko nga sa inyo, maganda yung pagkakagawa niya ng references about dun sa mga punchlines na MZ sa mga past battles niya at kung paano niya napagdugtong-dugtong yon, kung paano niya ginawan ng setup, kung paano niya niland sa pinaka punchline, kung paano niya nabigyan ng buhay ng haymakers yung ganong mga references at lines. So creative, ang creative ng round 2 na MP3. Actually wala namang dead air sa round 1 ni MP3. So palag tong round 1. Nagustuhan ko yung overall performance, nagustuhan ko kung paano niya binatel niya talaga si MZ dito. Although sa round sa early part ng round 1 may mga feelers, pero sa gitna at saka sa dulo naman sunod-sunod na yung mga pangbabattle niya, pangbabash niya, pangdidis niya kay MZ, pagbe-breakdown niya kay MZ nandun din. So goods yun. Para sa akin, okay yung round 2 na MP3. Hindi mahina. Solido yun. Pero, let's see kung ano yung ibabalik ni MZ kasi para sa akin, malakas yung round 1 ni MP3. Pero, syempre, hindi pa rin natin pwedeng isang tabi ang isang MZ. Alam natin kung ano yung mga kayang gawin ni MZ. Although, sobrang maganda nung round 1 na MP3, kayang balik ta rin kasi ni MZ yun eh. So, let's see. Pero hindi ko sinasarado yung pinto na ibigay kay MP3 yung round 1. Pero syempre depende yon sa magiging performance ni MZ. So game. Yo, check. Tunog motus. Nilalait ako ng pabidang to. Remind lang kita ha, bumabattle ka sa liga ko. Tanginang to, nawawakan ka sa akin, di mo trip estilo ko. Remind lang kita ha, lahat ng champion sa lineup na to, 5-0 ko. Aray ko po. Naaalala ka lang. Okay, selfie bars pero totoo naman, diba? Laban niya kay J Black. Tinalo niya yun. Gubat ata yun eh. Pistol. Invictus ba naglaban na sila? Hindi ko lang sure. Pistol naglaban sila pero hindi pa kampiyon si Pistol that time sa pagkakatanda ko. Si Invictus hindi ko lang sure kung naglaban na sila ni Invictus. Naglaban na sila ni Invictus. Hindi ko na matandaan. Sino pa ba ang champion sa lineup na to? Basta, ayun. So ayun. May pagka-selfie bars pero 'di ba? Alam mong totoo kasi napanood natin eh. 'Di ba? Mo trip estilo ko. Remind lang kita ha, lahat ng champion sa lineup na to, 5-0 ko. Naaalala ka lang sa iyong kapalpakan. Kuya Kebs, yung pagpiyok niya, pakikat na lang. Narebat yung sa piyok, yung hindi naaalala, tsaka yung motus na bumabattle ka sa liga ko, 'di ba? Siya si Mike Pantejo, ang bagong paborito. Ayon sa mga nasagap kong salaysay at kwento, pues ako yung hitman na hindi nagche-cherry pick at sayuway na tiyempo. Ulo ng balita na ngayon napalagay sa sentro. Ang ending mo pag sinabi kong 6 feet, makikita mo kung gaano kapantay sa metro. Hindi na squatting pero mahirap pa rin kalaban kapag sanay sa ghetto. Dito aabot sa letra ko kahit pa may falseto. Kung lagay ng nerdo sa aking kamay ay dedo. Tung manok ng Surigao, diretso kay San Pedro. Lakas ni Arik Mantrip. Malalim ka, makipagsukatan ka sa aking spit. Kahit saglit, tignan natin kung itong challenger deep, ikaw ay gagawing halimbawa. Kahit saan pagaling tong yawa, nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano, ilalim ng lawa, may nakakuha? O di ba wala pa rin? Crossbreed ni Nina Sandehas, Renzi ng Unhinged, Invictus at ni EJ Power. MP3 na battler,
Ako music at battle. Kompleto attributes ito sa pandinig hassle. Yung styles ay kinumpress kaso lang yung pagka-mix di master. Pumipiyok, minamalat pa at kinakapos kabay. Kung sa Mindanao tiginanap, malamang ang event, paos ganay. Kaso yung boses mo pag gumaralgal, wala ka ng panlaban. Ngayon paano ka uubra sa natural na panggaspangan? Tinalo ka ni Van, ni Terdy at ni Cripley. Nananalo ka lang pag yung kalaban mo nagpapabaya. Tinalo mo si Marshall, nag-choke eh. Mas nakaka-impress sana kung hindi ko pa nagagawa. Pero manalo o matalo, yung magpabaya, wala yan sa branding. Record mo 4-3, ngayon magpapantay pa sa kagustuhan ng magandang standing. Uulitin ko! Hindi ka mananalo ngayong gabi sa akin, pre! Kasi kung manok, hindi kasi MP3, kundi PM3! Tangina mo! Ulitin ko, si manok kundi si PM3. Kaya ngayon, uulitin ko, kung di manok, hindi kasi MP3, kundi si PM3. Parang GL na ihahampas sa pader yung ice water. Sa ganung kuhuhugutin. Wala akong pake kahit alam kong malambot, dudurugin, hoy, uhugin. Pangarap nito, maging susunod na GL. Mukha kang baklang TL na hindi naka-approve ng BL. Parang mukha ni Blizzard, ang sarap mong tadyak-tadyakan. Alam kong dumating kang handa kasi yung handa ko di mo napaghandaan. Librong puno ng kaalaman ng kalabang nasa harapan at tandaan. Kapag walang binabanggit na titulo, magugulat ka sa laman. Okay, naging technical si MZite doon. Naging technical siya doon. So, ayan sabi ko sa inyo, hindi ko naman sinasarado yung pinto na ibigay kay MP3 yung round 1. At gaya rin na sabi ko sa inyo, depende yon sa magiging performance sa timpla ng sulat ni MZite sa unang ikot. And para sa akin, MP3 ako sa round 1. So, bakit? Sabi ko nga sa inyo, slow start sa MP3, may mga feelers sa una, pero pagdating sa gitna at dulo, binatil na niya talaga si MZite doon. Battle kung battle talaga yung nangyari doon. And magandang approach, maganda yung ginawa niyang angles at references para kay MZite. Yung especially the last part, no, na mga punches, punchlines, haymakers na MZite sa past battle, kung paano niya yon pinagtahi-tahi tapos niland niya ulit sa another haymaker. So creative, para saan ang creative nun. And yun yung hindi ko nakita at na-feel dun sa round 1 ni MZite. Malinis, maayos, pero sa tingin ko hindi naging enough yung round 1 ni MZite para talunin yung naging round 1 ni MP3. So ano ko yun? Preference ko lang yun. Maaaring mali ako, maaaring sa preference nyo, MZite yun, or may mga preference din kayo na MP3 yun. Pero sa opinion ko, MP3 yun. Kasi mas maraming mga references at angles na tumama kay MZite, unlike kay MZite papunta kay MP3. Yun lang. Sa round 1 ni MZite kasi, naging technical siya eh. Tapos may mga instances na dead air, pero andun pa rin yung mga suntok. Pero may napansin din ako na hindi masyadong nagpe-pay off yung pinaka-punchline. So yun, MP3 9-8. Bumabattle daw ako sa Motus. Gago, Rapolo versus Motus yun. Hindi lang liga mo. Gusto mo lang kasi sumausaw sa Cebu crowd kasi para masabing Bisaya ka, tangina mo. Tsaka, alam nyo ba na pinapili to ng kalaban, tas ako pinili niya? Yan ang rason kung ba't naset ang matching kaso di kayo na-update. Sa daming pwedeng baguhan, pinili niya ang kanyang bashmate. Bashmate? Di ba kino-call out mo si Looney kaso di ka pinansin? Bashmate. Gagi na mutla. Hinahanap niya na hari, naging hari ng kutsa. Huy, Christian!
ganun ka kaduwag. Di ba kinall out mo si Abra? Ba't nung sinagot ka niya, bigla kang nanahimik ba eh? Porket ngayon wala ng 3G, di ka na makareply. Ganon pala pag champion, walang imik pag may kaba, nagyayabang pa siya ng ring, tas naging silent lang pala. Okay. Takot na to sa mga gods. Pangalang Emzite ay iniwan nung bininyagan ni Tips itong bastos. Bumalik sa pagiging Christian at isang yawa na lang ang nilabanan kasi may takot na sa Diyos. Di ba kiniklaim mo pang Bisaya ka? Ulul, sumisip-sip ka lang sa grupo namin, pero alam kong hinding-hindi mo pa nararanasan ang tunay na sarap ng punong saging. Gago. Tinitira mo lang top 5 ng mga tao para umangat ang iyong pangalan. Para isipin nilang top 5 ka na rin porket hinamon mong lumaban pero di mo pa sila kahanay. Kaya matuto kang gumalang, mukha ka lang naswapang at di porket nag-iingay, ikay kasali sa usapan. Kasi what if di ka binuhat ni Shernan o si Lip di nagpaubaya, ano may mafe-flex pa ba? Mababa na nga tingin sa'yo ng mga tao, paano na kung less ka pa? Kung di dahil kina Shernan at ni Lip, hindi ka magte-trend tanga, kinailangan pa ng SM tsaka scammer para lang mabenta ka. Scam. Laban nyo ni Lip, di ba? Di na ko magre-rebat. Gusto ko ikaw manalo. Yung partida nilahad, yung titulo tinanggap mo ng buo pero di niya binigay lahat. Kaya kung ikaw si Tobey Maguire, silip si Dr. Octopus, oo solid yung bakbakan, pero nagwagi ka lang sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban. Kaya laging kinikwestiyon. Yeah. Ang ganda ng reference, no? Spider-Man 2, Dr. Octopus, magkalaban, nanalo kasi 'di ba sa ending ng Spider-Man 2 yung kay Tobey, yung Artificial Sun ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Basta, yung ano na yun, yung time na yun. Si Dr. Octopus yung nag-sacrifice doon para doon sa Artificial Sun. Artificial Sun ba yun? I don't know pero basta yung bilog na malaki. So, yun. Silip si Dr. Octopus, oo solid yung bakbakan, pero nagwagi ka lang sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban. Kaya laging kini-question title mo at yung estado bilang rapper kasi kung makapagyabang as if naman silip di nag-concede sa battle. Don't pretend na di nag-matter. Pang runner-up pa rin dating mo kahit nagwagi ka brother kasi nakuha mo nga yung ginto pero nilagay sa silver platter. Yes, Kaya di ako believe. Yung title niya ang daming bukas. Pinatay pa to ni Lucas. Bibilib lang ako pag napapunta mo si Rapido sa rally bukas. Kaya wag mo akong yabangan ng mga wala sa akin pagkat sa akin ikay Boblax lang din man. At kung gusto mong magyabang sa dayo, dun ka sa podcast ni Shernan. Okay, mas na-appreciate ko yung mga rounds na MP3 dito compare nung live. Siguro, yun nga, gaya nga nasabi ko sa mga past battles ko tuloy. Past reviews ko sa Vuelta Balentong 12. Nasa dulo kasi ako nito eh. Nasa dulo kami. Halos katabi na namin. Nasa likod na namin halos yung exit talaga. So siguro dahil doon. Pero ngayon mas na-appreciate ko yung round 1 and 2 ni MP3. So solido pala to. At nung live kasi hindi ko talaga na-appreciate, parang nagugulat na ako, nagre-react yung crowd. Although malinaw naman yung malinaw naman yun yung speaker, malinaw naman yung sounds. Pero yun nga, siguro dahil na din sa sobrang layo nga, tas ang hirap talaga mag-focus sa panonood pag ganun kalayo. Kaya medyo hindi mo alam kung saan ka mag-focus, kung sa pakikinig ba o sa katabi mo ba, sa environment ba, kasing init nga niyang time na yan. So we don't know I don't know pala. Pero ngayon, to be honest, mas na-appreciate ko yung rounds 1 and 2 ni MP3 at solido yung mga napili niyang angulo totally kay Emzite na para sa akin hindi pa ganun ka gasgas yun. Although dun sa round 1 niya, yung there's only one name you can found, matagal nang
na ginagamit kay MZ yun. Pero yung round 2 sa pagkaka-absorb ko nun, medyo bago-bago pa yun. Kaya na appreciate ko to. Round 2 ni MZ, let's see. Okay, hindi ko ulit isasarado yung pinto na ibigay kay MP3 yun. Kailangan pa rin natin marinig yung performance na MZ dito. So, yun, game. Nagustuhan ko lang yung angulo niya about dun sa lip cram tsaka Shernan. So, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, para sa akin bago siya. Although, yung angulo na yun, matagal na ring ginagamit na binuhat ka lang ni Shernan sa 2x2. Kung binatil talaga siya ni lip cram, matatalo ka. Marami nang ganun eh. Pero kung paano ginawang creative ni MP3 yung angulo na yun, fresh. 'Di ba? Nag-concede. Basta maraming terms na narinig ko dito sa round 2 ni MP3 na hindi ko pa narinig dun sa mga past angles. Sa mga past angulo na ginamit kay MZ. So, yun. Mas na-appreciate ko yung round 2 ni MP3. Pero yun, MZ, pakinggan natin. Kailangan bumami ni MZ. Ina-angle pa yung hindi ko pagre-react sa mga bashing. Binash ka din, Tokmol. Kung hindi ako nag-react doon sa control, ang tawag doon, self-control. Di mo kasi alam yun. Ang ina neto ni MP, ikaw nga, nung binash ka, nag-deactivate ka ng FB. Ako, yung mga basher ko, hindi ko binablock. Hinahayaan ko lang sila sa page ko magkalat. Ikaw, nung binash ka, 3 pa lang yung nagme-message, agad mo nang na-block, umiyak ka pa tanga. Pormahang performative male. Silahis na Bisaya, bay na bay. Gago. Ang pugi. Ito yung pag in-interview, ang unang tanong, why are you gay? Pero hindi, wala muna tayong discrimination ngayong gabi. Wala munang mga gay line. Wala akong pake kahit bading ka at mukha kang tibo at the same time. Okay, game? Sa laban nyo ni Terdy, in-expose niya yung mga ginaya mo daw na idea ko. Hindi sana ako maniniwala, kaso paglabas ng laban mo kay Marshall, una niyang ginawa, pinarody yung linya ko. Tulak pa, tumulak sa akin pa. Kung dito mo yung ginawa, ang tawag doon, wak na bitawan. At ang makulit pa doon, sa linya na yon, yung crowd nagsigawan. Ganyan ka ba mag-rap, pare? Aba, konting hiya naman. Yun at yun lang din yung letra, pati mensahe, hindi man lang inanagram. Kaya pala yung reaction na dadali kasi puros ginaya lang. Habang kami off the charts mga atake, ito ang common na mga rounds Venn diagram. Putang ganda nung reference. Common. Mga atake, Venn diagram. What a reference. Ang ganda nun, Sight. Pala yung reaction na dadali kasi puros ginaya lang. Habang kami off the charts mga atake, ito ang common na mga rounds Venn diagram. Solido yun. Mabigat yun ha. Unang haymaker para sa akin ni MZ na solido. Ang ganda nun. Off the chart, common, Venn diagram. Tangina, ang ganda nun. Pati pagiging crowd favorite ko, inagaw. Utang ina mo, MP3. Hindi ka bagay maging villain o main character. Dito, isa ka lang NPC. Pero sige, masuot mo man sapatos ko sa entabladong to, ikay binabalaan ko. Masyado pang malambot tuhod mo para lakaran yung mga pinagdaanan ko. Kasi, kung hindi Bisayang inaape, minsan underdog. Minsan, feeling taga-USA. Yung pinoportray niya na karakter may limit na parang username. So, isipin mo, ito'y computer game. Ako'y hindi nagmi-miss. Laging critical yung damage. At sa oras na gustuhin ko, I can easily switch to a different language.
Cause whenever I'm on stage, every battle is a fucking A. Tang, Anytime and day, nag-English just bigla, oh. put me in, I'm plug and play. You might wanna run away, but there's no other way. MP3's gonna get burned by one of the hottest all year round like the month of May. I just wanna say, you versus me only shows how much I love Flip Top and being Addicts MC. But I'm the red button in this war, bitch. You don't get to fucking test me, but don't get me wrong. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to I honestly think in this war, bitch, you don't get to fucking test me, but don't get me wrong. Tindi. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to Not against me, no? I still wanna see you win, Yes, dog. But just that's not it. against me. I'm about to disperse my big rounds. Gotta get real now. There's only one name that you can pound. You can only make fun of it in front of a cheap crowd. So be proud and speak loud. But once you hear the bang, you better keep count. You don't have to wake me up when September ends. I'm about to end this week now. Tangina. Gagi, ang ganda nun. Feeling ko nakaka-apekto talaga sa panonood kapag nasa malayo ka. Real shit. Eto, bigyan ko kayo ng real talk. Maganda yung, sabi ko, 'di ba, mas na-appreciate ko yung first 2 rounds na MP3. Ngayon pinapanood ko siya dito sa YouTube. Nire-review ko siya. Pero nung live, parang ang hirap intindihin nun. Lalo na tong round 2 ni M-Zite. Nasa malayo kami. Tapos puta, nag-English pa sa M-Zite. Sabi ko, puta, ang hirap intindihin. Real talk. So sa tingin ko, nakaka-apekto yung malayo talaga. Pero ito ang solid ng round 2 ni M-Zite. Men, inang transitions yan. Tapos, pinaka nagustuhan ko doon yung parang gusto pa rin naman kita makitang manalo. Pero hindi against me, 'di ba? Ang ganda nung na yun, linya na yun, 'di ba? Nakita niyo nagsigawan yung crowd doon. Ayun, pero yung transition, 'di ba? Na Tagalog tapos nag-English bigla. Tangina, walang pasintabi, no? Bastos, no? Transition, pak, English, hanggang dulo. Tapos, walang bulol. Yung level of difficulty kasi nun, iba. 'Di ba? Iba yung level of difficulty kapag nag-i-spit ka ng English. Kaya, nakaka-amaze talaga yon. So, even malakas yung round 2 ni MP3, sa tingin ko, mas mabigat Mas mabigat yung mga pinunto doon, mga pinuntos ni M-Zite sa round 2. Yung level of difficulty, rebuttals, 'di ba? Actually may rebuttals naman sa round 1 pero bibigay ko pa rin yun kay MP3. Pero sa round 2, M-Zite ako doon. M-Zite yun, tol. Hindi pwedeng magkamali, puta. M-Zite yun. Yung level of difficulty, yung intensity, yung aggressiveness, nag-evolve lahat Kaya M-Zite. M-Zite yun. Score, hindi ko muna bibigyan ng perfect si M-Zite. Hindi pa. Kalma ka lang. Kalma lang tayo. Hindi natin muna bibigyan ng perfect si M-Zite. 9-8 sa round 1, MP3. Round 2, 9-8 din, M-Zite. So, pasensya na. Pero sa tingin ko, M-Zite yun. Okay? Actually, 10-9 nga dapat 'Diba? 10 na kasi yung level of difficulty talaga yung inaano ko tinitignan ko 'Diba? Yung 1 and 2 kasi ng MP3 para sa akin magka-level 'Diba? Yung references, yung angles na ginamit niya, 1 and 2 halos magkaparehas. So sige. Sa round 1 binigyan natin ng 9-8 in favor of MP3. Sa round 2 bibigyan ko pa rin ng 9 points si MP3 kasi nga para sa akin magka-level yon. Pero yung kay M-Zite, sige, bigyan natin ng 10 puntos sa M-Zite kasi iniisip ko talaga yung level of difficulty. Ang unfair kasi nun for me, kung bibigyan ko ng
9 points sa MZite, then 9 points si MP3 dun sa round 1. Pero mas mahirap kasi yung ginawa ng MZite, tapos mas kumokonekta pa. 'Di ba? So, sige. Final, 9-8 sa round 1, MP3, 10-9 sa round 2, MZite. So, that's 18 all. Round 3, deciding round. Angas ng mga lyrics. Puta, mas pangit ka pa kay Arik mag-English. Gago. Gago. Wag boss, ang haba ng pinost mo, pinagtanggol mo ako eh. Sorry. Yeah. Mabasa ko nga yun. From rags to riches kanyang story. Pasig City represent. Dating tinatawag na squatting, isa ng executive resident, pero naging kupa lang along the way. Uy, si MZite, yung... Hindi, wag na nga. Wag na. Mag-share sana ako pero wag na. Alam kong veteran tong bitch, pero sa loob-looban may insecurities, takot maging irrelevant ulit. Kasi nung pandemya, inaway niya si Shobaldi. Tsaka hinamon din sa laban. Kahit yung issue ay nagsimula sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pero para lang maging ulo ng balita, nagpabida to si tropa at di siya nagsettle back at tinira niya ulo ng Republican, siya'y nagmistulang Democrat. Pero alam ko, Republican ka din. At gets naman kung punto mo ay kailangang is correct yung leader. Pero ang tanong, ba't kailangang idaan sa social media kung pwede naman i-private message? Di mo ba yun kinonsider? Hindi. Kasi ginusto mo lang yung atensyon. Ginawan mo pa ng dis, kaya ang lala naman nun, bay. Bata ka lang niya dati. At sa gasolina mo dito sa hip-hop, siya pa mismo nag-supply. Pero ngayong may Enigma na at flip-top, bumabattle na Luzon, Visayas, Mindanao, binago na ng tagumpay. Porket may tagapag-book na siya ng ticket, nagsusunog na ng tulay. Kaya boss, ito'y ahas, watch your back kasi nako. Mga tumutulong sa kanya, kinakagat niya ang kamay, tang ina mo. Kaya don't expect na di niya kakalimutan lahat ng mga pinagsamahan nyo. Kasi kung nagawa niya nga kay Shernan, paano pa kaya sa'yo? Basta ako boss, love kita. Salamat palagi. At pasensya kung di masyadong lengthy aking hirit. Salamat kasi kailan may mga bulsa ko di naging empty sa pag-visit. Ako'y always thankful dito sa hip-hop at palaging nagpasasalamat dahil sa FTI na singit. Yung ibang mga liga dyan, yung mga MC walang TF. Kupal! Monetized ka na't lahat, may mga sponsors ka pa, Kap. Huwag mong sabihin kulang pa. Ang daming bata mo sa motos, tas ini-exploit mo lang, huy tang ina, magulang ka. Wala man lang pang combo meal, wala kang budget na pang ulam, kaya pala laging gutom mga MC mo kasi wala silang hapunan. Hoy moto si MC, payag kayo? Libre lang talento nyo, hindi tinitingnan ng price. Walang pake sa value nyo, ang iniisip lang ang hype. Gago, iniisip lang ang hype. Sinusugal yung image nyo sa battle. Tapos sa huli, di kayo binibigyan ng slice. Puta, mag-scatter na lang kayo kung gusto nyong ini-scam ng site. Okay. Ikaw, dati, nung di ka pa sikat at mukha ka pang... Ayos yun ini-scam ng site. Ang ganda ng pagkakatahi din dun. Ng slice. Puta, mag-scatter na lang kayo kung gusto nyong ini-scam ng site. Ikaw, dati, nung di ka pa sikat at mukha ka pang addict na ligaw, binabayaran ka ni Arik, kaya matuto kang bumalik tanaw. Kasi, hindi binayaran ka ni Arik. Tsaka, kaya wag mong gaguhin MCs mo, kasi di ka ni bossing ginanon. Kung alam mong deserve mo na noon, alam mong deserve na din nila ngayon. Kaya, kasi from rags to riches story mo, o tsaka Pasay City represent. Alam kong represent from the city represent. Oh, fake choke lang yun, boy. Ganun lang yung ginawa mo nung dinis ka ni Abra.
wala kang sinabi. Pero, oh, kasi from rags to riches kanyang story. At saka 3GS na represent. Yung dating tinatawag na squatting, isa ng executive represent, pero wala pa ring nagbago. Congratulations sa success, pero squatting ka pa rin site, nagkaroon ka lang ng ibang address. Yun lang. Hindi litaw na litaw yun, no? Kita nyo naman, stutter, stumbles, choke. As feeling ko naulit niya pa yung ibang mga lines niya. So sayang. Maganda na eh. Maganda na yung story, maganda na yung energy pataas na. Kaso pagdating sa round 3, daming butas, 'di ba? Ang inang to, 12 years na ako dito, Pasay represent ang puta. Pasig nga eh. Inang to, dinadamay pa yung liga ko. Eh di ba may liga ka din pare? Serve League. Naghumuhubog lang tayo ng mga artist, katulad lang kung paano kami dati. Inggit ka lang kasi ikaw nga, sarili mo na lang inaatupag mo, wala pang nangyayari. Tang ilan to, ang dami nila dyan no? Andito na sila sa flip top. Anong kala mo, hinold up ko yan? Ngayon, tanungin mo kay Ari kung hindi nila deserve yan. Tanga mo. Yung pinagdaanan mo ngayon, naranasan ko yan na mas marahas. Yung tipong tulog ka maghapon, tapos pagkagising mo may nambabash. Isipin mo, 3 kayong bumoto, tapos ikaw lang yung rapper na inatak. Kitang-kita sa video, nakakahiya sa gubat, parang camper na sinapak. Pero ang pinag-iba na... Okay. Gubat, camper na sinapak. Yun ba yung sa ano? Yun ba yung... Takin, naalala ko tuloy. Yung sa Antipolo. Iba no, vlog to, ano to hindi to about dun sa... Reference lang ni ano yun eh. Reference ni MZite yun. Sa tingin ko yun yung sa Antipolo. Yung Paradise 98 ba yun? Yun. Yung nag-camping sila. Tapos sumisigaw. Tapos sinapak nung nagbabantay doon. Kasi ang ingay daw. Eh di ba kaya nga nag-camping eh para I don't know, pero ewan ko anong problema nung nagbabantay doon, ba't sinapak yung ano? Di ba? So, ata yung reference na ginamit ni MZite dito. Ikaw lang yung rapper na inatak. Kitang-kita sa video, nakakahiya sa gubat, parang camper na sinapak. Pero ang pinag-iba natin, galit sila sa'yo kasi dahil sa'yo, natalo si Cripply. Nabigong mauwi yung trono. Galit sila sa akin kasi tinalo ko si Cripply. Hindi naman ako yung bumoto. Galit sila sa'yo kasi yung Beatroom versus J-Back daw allegedly yung binayas. Galit sila sa akin kasi dahil sa akin di natuloy yung Looney versus Maglas. Malaki pinagkaiba. Kahit hindi mag-react pareho sa atin yan, bay. Sanay ako dyan. Hindi mo masasabing weakness. Kahit kailan sa pagpatay, di ko kailangan ng maraming weakness. May crowd o wala, ako ay deadly. Gusto mo kahit may 5 Bisayang judges. Hindi mo ako kahanay, tagalupa, above sea level ka lang, huwag kang umastang class S. Wala na, nakuha na ni MZite. Chat, nagtatanong kay Beatroom kung nagtatampo siya. Para saan pa? Mas makata ka na ba kapag may nagtatampo na? Habang ako, para sa angle na to ha, madaling araw sinesearch yung meaning ng Beatroom. Eto, 12:41 AM, chine-check yung feelings ni Beatroom. Check ko lang feelings mo. Tanginan to, may motibo. Nag-a-addict ka ba? Madaling araw, gusto deep talks? Yeah, magpapapuwet ka ba? Nireplyan na lang siya ni Beatroom ng I love you. Ang clingy mo. Itong si Gago may amats.
Tanga, kahit hindi mo i-check yung salamin image mo, siguradong may lamat. Siya ay sad kasi tinalikuran ka agad ng target mong market. Rising star ka na sana, kaso sad, natakpan ng clouded mong judgment. Kaya ang piling sa akin ng mga yan, gulpihin kita. Hanip ka. Kahit sa square, di ka uubra, di ka rin pwede sa octagon kasi one-sided ka. Tang ina mo. Wala na, tapos na. Tapos na, men. M-Zite na to. Pati sa away ng Bisaya at Tagalog rambulan, proud pa yang nakilahok. Di ka kumakain ng pagpag, ngayong kakain ka ng alikabok. Wala na. Kaya pati sa Bisaya versus Tagalog, mismong sa battle, may namumuo ng tensyon. Samantalang may nag-iisa tayong kalaban na kailangan pagtuunan ng atensyon. Sapagkat hindi lang ang mga sanga, dapat mabuwal ang puno. Hindi maiibsan ang gutom kung puro namumuhunan ang namumuno. Pagbabangayan, pagbabangasan kung sino mas angat at tuso. Anong Bisaya versus Tagalog, ulun, Pilipino laban sa mga mapang abuso. Kita-kits bukas sa Lunita. Lunita. So paano? Tong battle na to, 5-0 sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto kung isa si MP3 sa Orado. Tapos na. Ender ni Sinyo pa yung ginamit ni M-Zite dito, no? Yung about kay Sheji yun na ano, na magiging 5-0 na, magiging basta yung kay Sinyo na Ender. Yun. Tangin na yung round 3, ano na yun, no judgment na tayo doon. Kitang-kita, round 3 kinuha ni M-Zite. Although yung first 2 rounds dikit, pero round 3, wala na. Iniwan na ni M-Zite. Sabi nga niya, 'di ba, sa linya niya, kakain ka ng alikabok. At sa tingin ko, ginawa niya talaga dito 'yun sa round 3. Ang ganda nung payoff, lahat ng setup. Ang ganda nung dating, ang ganda nung bawat bitaw. Yung aggressiveness ni M-Zite, consistent, 1, 2, and 3. Walang choke, walang dead air, walang perfect. 2 and 3. Perfect yun. Yun, sabi ko, no judgment sa round 3, kitang-kita, M-Zite yun. Pinakamalakas na M-Zite, worst round naman ni MP3. Kahit ganun mo na lang tignan eh. M-Zite, 28 points for M-Zite. Kay MP3 naman, 997. So, that's 25. 28 to 25. Tama ba? Hindi, 9, 18 plus 7. Tama, 25. So, 28 to 25. 1 MP3, 2 and 3 M-Zite. Flip top, MP3 versus M-Zite. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng Orado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay M-Zite. M-Zite. Lahat para kay M-Zite. Gago. Nagulat pa si MP3 eh. Siyempre, shoutouts kay MP3. Maraming salamat kay Enigma. Tigil niyo yung galit niyo kay MP3. Hindi niya deserve yung Alas, 5 Tagalog yung judges eh. Pero shoutouts kay M-Zite, pinaghandaan ako ng maayos. Shoutouts Calvin Calderon, Leander Espejon, Mr. Carl Peñalosa, Jan Andrew Cagas, tsaka Dave Canot. Yeah. Ayun, Ski, Judges. So, ayun, 5-0. Sa tingin ko, 2 and 3 nakuha ni M-Zite yun. Round 1, MP3 yun. Sa akin, para sa akin. Tagalog kasi ako. Gago. Tagalog kasi ako. Ayun, round 1, yung redeeming ni MP3 para sa sarili niya, naging effective yun sa akin. Magandang starter.
yung mga sumunod na lines niya, goods din. Naribat ni M-Site yung ibang sinabi niya. Yun, so busog pa rin. Medyo may stutter si M-Site. So tie silang dalawa sa round 1. Then dun sa meron ba? Round 2 naman ni MP3, yung silver platter. Ang lakas noon yung setup niya doon. Smooth naman yung kay mga angles ni M-Site. Tsaka yung sobrang solid yung English andon. Oo nga na English yun. Yung mga solid punches talaga andon. Tapos pabigat ng pabigat sa dulo. So binigay ko kay M-Site round 3. Di tulad ng mga unang rounds ni MP3. Medyo parang lumaylay siya, nangapa na lang. So ayun, parang tinatapos na lang. Then yung round 3 ni M-Site naman, malinis na kanya, na dominate niya. Tapos yun, yung round sa octagon, tsaka yung ibang mga angle, sobrang linis na ng round 3. Kaya 2 and 3 yun, binoto ko si M-Site. Yo, sobrang solid nung 2 and 3 M-Site, diba? 2 and 3, tama. 2 and 3 yun, binoto ko si M-Site. Yeah, 2 and 3 M-Site. Yo, sobrang solid nung battle. Para sa akin, round 1, MP3. Yun yes. Yung pinakamalakas na round niya buong battle. At kay M-Site naman, yung round 3 yung pinakamalakas niya. Bali, round 1, binigay ko kay MP3. 2 and 3, M-Site. Yo, Taika, ang boto ko parehas kami ni BR. Parehas kami ni BR. rito is 2-1. Binigay ko yung first round kay MP3 kasi nagustuhan ko yung pinanindigan niya kung ano man yung naging issue niya kahit hindi po siya pagkakit ng stage. Yun nga Para sa akin naging so ayun nga yung sinasabi ko kanina sa inyo na ginawa ng strength ni MP3 yung yung mga yung pambabash sa kanya, 'di ba? So ginawa kaya nga ang lakas nun, ang ganda ng ang ganda ng built nun eh. Yun, halos pare-parehas kami ng boto pala na round 1 sa kanya. Tas 2 and 3 M-Site. Yung line per line niya doon effective, pero yung 2 and 3 klarong-klaro, malinaw na malinaw kay M-Site yun. Kaya ang boto ko dito is 2-1 M-Site. Yeah. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay M-Site. Kasi basta parang sabihin natin tabla yung round 1, tas 2 and 3 nakuha na M-Site. Nag-English siya, tapos solid yun. Rebellious bars, yun, maganda yun. Kaya yun, binigay kay boto kay M-Site. Pero ang galing pa rin ni Van. Ay, ni Van tuloy. Yo. Blem. Gago. Breakdown lang. Sa akin ang pinanalo ni M-Site, boto ko si M-Site. Pero silang same angle na ginamit. Yung ginamit nila yung mga bashers nila. Pati mga heated angles, yung mga sa Bisaya, ganyan. Ginamit ni MP3 yun sa first, which is nagamit niya pang build ng momentum niya. Yes. Kaya lakas ng round 1 niya. Compared sa round 1 ni M-Site na siguro medyo technical siya. Technical, yes. Ito ko sa round 1, si MP3. Itong halos sa ata ng judges, pare-parehas kami ng boto. Nice! Yung round 2 naman, doon sila medyo nagkasalubong ng mga rounds nila. Dikit eh. So, akin, tinay ko yung round 2. Okay, tinay. Kasi ito nga, dito nagkaroon ng buwelta balentong yung natin. Kasi parang na-turn ni M-Site yung third round. Gamit yung same angle, tapos na-endera niya na mas malakas. With a big margin na panalo niya round 3. So, M-Site binoto. Malinaw na judgment para kay Harlem. Pero di ko lang naging kapareha si Harlem sa boto. 'Di ba? Pero regardless, M-Site pa rin, most of the judges binoto sa M-Site sa 2 and 3, which is ako din 2 and 3, at si MP3 binigay nila yung round 1 sa MP3. Binigay nila yung round 1 kay MP3, sorry. 'Di ba? So yun lang. At happy ako sa naging resulta ng judgment ko kasi halos lahat ng mga pinunto ko, halos lahat ng sinabi ko is nabanggit din ng mga live judges natin. So yun, happy. And congrats sa dalawang MC, especially M-Site. Astig talaga ng round 2 niya, nun. Ang lupit nun. Tapos sa round 3, solido rin. Pero kay MP3, solid yung round 1. Okay? Yun lang. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.